Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. The Lord has chosen Zion for his dwelling. Blessed Friday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We praise and thank you for your message in today's gospel. Allow me to read a portion of the gospel. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal. For where your treasure is, there also will your heart be. Isang napakagandang mensahe na galing sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. And this is the second part of the gospel. The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. But if your eye is bad, your whole body will be in darkness. And if the light in you is darkness, how great will the darkness be? Ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo is about the eyes. Our eyes as the window of our soul. Napakagandang pagnilayan ang dalawang punto na binanggit sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Una is kung saan ba ang iyong kayamanan, yung inaay mo ba, yung goal mo sa buhay, ano ba yan? Makamundo ba o makadiyos? Dahil kung makamundo, ang puso mo nandun din sa mundo. Ibig sabihin, gusto mo material possession. Puro mga pang-enrich lang, worldly. So, ibig sabihin, gusto mong magkamal na salapi, gusto mong magkaroon ng maraming property, gusto mo ng maraming pera, gusto mo ng alas, gusto mo ng magandang sasakyan, gusto mo ng ganito, ng ganyan, whatsoever. So, hahamakin ng lahat, masunod lamang ang gusto ng puso na yan. So, kung yan ang gusto mo, ang puso mo nandyan din sa pagkakamal ng limpak-limpak. Pero, if ang desire naman ng puso mo at yung nais mo namang makamit ay yung makadiyos, ibig sabihin, kahit na ganong kahirap ang pinagdadaanan mo sa buhay, ikaw ay magiging loving, ikaw ay magiging mapagpatawad, lahat ng sinasabi ni Lord gagawin mo, kahit na mahirap magmahal ng nakikipag-away sa'yo, kahit na mahirap patawarin yung mga may kasalanan sa'yo, dahil yun ang sinabi ng Diyos, magpatawad ka ng 70 times, 77 times, mga ganyan. So, alam mo na kung nandyan ang puso mo, syempre, nandun ka sa gusto ng Diyos. Napakahirap, pero yun talaga ang panawagan sa atin bilang mga Kristiyano, Katolikong Kristiyano. Ang ikalawang punto naman na binabanggit sa Ebanghelyo ay tungkol sa ating mata, kung saan nasasalamin kung ano yung nasa kaibuturan ng ating puso. Ika nga, kapag meron tayong kausap na hindi makatingin ng diretso, right straight to our eyes, ibig sabihin meron siyang something. Meron siyang hindi totoong sinasabi, meron siyang tinatago at hindi siya transparent, hindi siya honest sa mga pangyayari. Halimbawa, merong kang anak na merong kasalanan, hindi yan makakatingin sa'yo ng diretso. Yun eh. Kahit ikaw, makakatingin ka ba ng diretso sa boss mo unless expert ka sa pagsisinungaling. Yun. Kaya ano bang sinasabi? Ano ba ang nasa puso mo, kapatid? Yan ba ay tungkol sa makamundong mga bagay o sa mga makadiyos na makabagay? Mahirap man, isa-isip ang puro makadiyos na
mga bagay. Pero kung gugustuhin, walang mahirap. Depende na lang talaga sa ating naisin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing. We pray for healing of those who are sick, healing of those who are requesting for our prayers, healing of those who are praying with us right here, right now. Salamat po sa acts with healing na ginanap sa Holy Family Binondo Prayer Group ngayong gabi. Panginoon, please be with us always and in all ways, sapagkat kung wala po kayo sa buhay namin, malamang puro makamundo ang nasa isip namin. We need you. Please, Lord God, please stay with us dahil without you, we are nothing, dear Lord. Papuri at pasasalamat ang ino-offer namin sa inyo, Panginoon. We lift up to you the soul of our dear Tito Ernie Hernandez. May his soul rest in peace. Amen. Panginoon, ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus at sa panalangin ni Birheng Maria. Amen. Blessed Friday once again. God bless us all. We also pray for the ongoing Marriage Encounter Weekend Seminar of St. Joseph the Worker Prayer Group. At Panginoon, maraming salamat po. Pinadala niyo po sa amin si Father Pops sa aming opisina kanina na aming bagong pare sa aming office. Salamat po. God bless.